Magandang araw. araw. So, ngayon, pahinga muna tayo sa rides dahil kakatapos lang na Ng B3 Rizmo. very long rides So, yung ating North Luzon Loop. na 3 Bali, days, 3 days and 2 nights. 3 days, 2 nights yung inabot din. Pero parang 3 days, 3 nights din kasi ating gabi na rin kami natapos. Oo. Yung pagpasensya na makukulit itong mga alaga namin. Maingay eh. Kaya hinawakan na lang namin. Mas tahimik sila pagka nakaganyan. So, V3 Rizmo, nung nalaman mo na merong ganap ang V3 Rizmo, ano yung una mong naisip? Yung sa actually, inibitahan tayo na makasali nga sa North Luzon Loop. Nung binanggit yon, naalala ko bigla. Or actually, plano naman na talaga yon na mag-North Luzon Loop. And then, kasi nga puro tayo south eh. Oo. So sa vlog nga natin, nung nagawa na yung 360 camera natin na nasira, nung pinayos natin, diba nabanggit ko nga sa technician na yan, pwede na tayo mag Luzon Loop. North Luzon Loop. Talagang yun ang gusto na namin mga rides na susunod dahil puro south tayo eh. So, sunod-sunod na south yun eh. Puro South Luzon. Okay. So kaya ngayon, hindi nga lang South Luzon, nakarating pa tayo ng Leyte. Leyte, nakarating pa ng Visayas. Okay naman. Kaya nung na-invite tayo, nagpa-register kagad. Yun nga lang, nauna pa ako doon sa nag-invite mag-register. Kasi excited. Excited. So, hindi, kasi first time na meron ka makakasama talagang grupo. At merong organizer talaga. Na rides. So may grupo naman dati, like yung Taal Loop. Grupo rin naman kami. Pero kami lang magkakaibigan. Dati kong mga office mate din. Pero ito, kasi ito malaki, kahit sino tapos invited iba't ibang lugar. Level pa ng motor. So katulad sa atin, scooter. Yung iba, so yun nga, nakakagulat touring, kasi ang liit nga di ba? Ang liit ni Goku doon sa sa holding area sa parada. Grabe yun. Sa preparation, ano yung tingin mo na parang hindi lang pala basta sasama sa event na to kasi maraming preparation bago sumalang. Yun, sa mga first time dyan, katulad namin, tulad ko, na first time sumali sa organized na loop. So meron mga quality control, kumbaga. Safety check. Kasi nga, napakalayo, 1,300 kilometers yung endurance ride na gagawin. So, kailangan talaga i-check. Plus, nasa 200 megit ang participants na sumama doon sa yun ang pagkakalab ko nasa 200 plus kami lahat. Kaya kailangan talaga para less ang aksidente sa kalsada, less safe. yung para ma-safe lahat yung mga at mag-enjoy lahat. Kasi kung halimbawa ako, hindi ko basta itakbo ko lang yung motor ko. Tapos ikaw nakaayos yung motor mo. Ang mangyayari pag na-aksidente ko, ako Pilipino, alam mo naman, tumutulong talaga. Hihinto ka para i-assess ako. Pero kung inayos ko yung motor ko kagad, bago pa mag-rides, naka-ready siya, road ready talaga siya, long ride travel, hindi dapat hindi makakaabala ng ibang participant. Pati rin sa organizer. Pero hindi naman maiwasan doon halba na flat ka. Which is hindi naman talaga maiiwasan yung mangyayari. Yun yung best hindi best, kumbaga yun yung normal na nangyayari talaga na hindi mo tolerable. Tolerable. Hindi yung bumiyahe ka tapos basta na lang walang preparation doon sa sasakyan mo. So kumbaga hindi lang ikaw na may katawan ang prepared, kundi yung lalo na yung sasakyan yung mo. Motor, kasi ikaw magdadala ng sasakyan di ba? Ikaw magmamando diyan ikaw magko-control. Kaya yun yung mga hindi natin inaasahan na meron palang ganun. So sa atin, ang mga binili nga natin doon nga, sa nai-vlog na natin doon, yung preparation din natin ng vlog,
yung elbow pad, mga knee pads. knee pads, okay, tsaka Gear. yung riding gear natin for safety. Kung Plus sakaling yung magkaroon ng gloves. aksidente, yung gloves na Meron din yung required. shoes, required yung Yung shoes na hindi na dapat dapat mas mataas sa above bokong-bokong. bukong-bukong. Boots talaga. Oo. So, hindi So, basta sapatos Hindi lang. ka basta sasama. Sabihin mo na tipid or ano, gagastos ka, pero for your own protection naman yun. Kaya, yun naman, nire-required nila yung ganoon. Yun nga, para smooth ang travel, walang hassle, walang aberya, so hindi ka na rin nakakaabala ng mga kasama mo sa rides. So, nire-required na nila yon. Plus yung full na, gloves, no? Hindi butas yung daliri. Kasi sanay tayo, no, yung sa cellphone. Yun yung butas yung gloves. Pero hindi, kailangan full. Na siya namang mainam dahil noong nag-uulan, di ba? Kita mo nga dun sa vlog natin na talaga nagkulo-kulubot na yung daliri ko sa lamig. Sa lamig kasi, tapos kasi basa. Ano yun? Saan lugar? Nueva Vizcaya. Grabe, bundok yun. Para kaming makyat ng Baguio rin dun. Ganong ang yung lugar na pangyayari. So yung na-experience mo doon, before yung biyahin nyo, yung bumiyahe kayo, mga 11 o'clock ba na yun? 11, So ano yung feeling? 11 p.m. Kasi iba syempre yung bago kayong bumiyahe, meron ka ng feeling na excited ka. During yung mag-take off na kayo, ano yung feeling na, kasi ako napanood ko yung video naka-monitor ako doon sa video sa live nila. Sa live nila. So, iba yung experience ko na ako nanonood, plus syempre, husband kita. Yung ikaw na mismo, ano yung feeling na nandoon ka during sa event mo? Mahirap pala yung yung ganun. Dahil yung kami na participant, naka-holding area kami. Naka-quarantine yung motor. Siyempre, na-check na, na-test na. Baka mamaya, may dinagdag ka, pinalitan. Ano yung gawin mo sa motor. Tama nga naman. Para lang makapasa ka sa checking. Yung mga bawal, tinanggal mo. Tapos babalik mo naman pala. Kagad. So, di kami kumbaga, dun sa area, well-monitored nila yung mga... yung quarantine, yung holding area. Hindi naman hindi naman quarantine para namang... May sakit. Holding area. Ang mainam lang doon, bago tayo magpa-check, nakabili na tayo ng para sa lunch natin. Meron naman pagkain din sa gilid-gilid, pero syempre, ako nga, may problema sa kidney. Kaya hindi pwedeng basta bili lang ng yung mga tinda doon. So, nakabaon ka naman kasi. Oo, nakapagbaon naman. Plus, hindi na hassle sa'yo na lalayo ka pa. Malayo din yun yung food chain doon. Oo, dahil yun sa kabilang lalakarin mo kasi hindi na pwedeng ilabas ang motor. Hindi na pwede ilabas yung kasi motor. Kasi na-check na Oo, wala na. Yun. Tapos, madilim, malamok. Yun lang. Which is common naman kasi parking area yon, ginabot ng gabi. Pasalamat lang din na hindi umulan na gano'ng katindi. Umambo ng konti kaya basa yung kalsada. Ang hassle lang talaga sa biyahe pagka umulan Oo, sa mga nakamotor. Lalo na kung first time mong pupuntahan yung lugar. Yung matatarik, ganyan. Hindi mo alam kung ano yung kalsada. And then, yun na mainam sa holding area naman. Dahil yung mga may experience na nakapagkwentuhan namin. Nabibigyan na kayo ng tip na ganyan. Katulad yun, Vizcaya na yun, sigsag pala yung puro bundok. So, walang idea talaga sa ingat daw sa mga truck, huwag didikit. Okay, kasi hindi kayo makikita. Tsaka pagka uminto pagka pwede ka maurungan. Uurong yun, atras muna, kaya huwag didikit. Hindi ka tulad nung nasa Maynila ka, nakadikit ka sa truck. Flat. Na huwag naman dapat dumikit. Yun, hindi halos umatras. Pero dahil sigsag yung bundok, nakaangat yung truck. Prone sa accident. Talagang dapat maging safe yung ride ninyo. Okay. Yung sa budget naman, kaya naman ng budget. Kaya naman. Yung mga... Siyempre, hindi naman lahat may pera, may kaya, di ba? Kumbaga, parang parang gusto nila ma-experience, kahit na tight yung budget nila, kasi nga gusto nila ma-experience. So, okay naman yung budget. Oo, kasi yung binayaran namin, sulit naman. 3,500 sa solo. Ako yun, solo. Tapos pag kami OBR,
may kasama syempre additional yun. Additional, syempre. Pero sa dami ng pinamigay nila, diba? Oo, yung long sleeve, Kita mo naman yung mga t-shirt, damit, may lahat sponsors kailangan pa. talaga. Ang maganda pa nun, yung sponsors nila talagang willing magbigay ng mga marami. freebies or ano. So, nanalo tayo ng ano ron, langis. Puro lang. At least, Dalawang raffle kami. Hindi, isang raffle. Isang raffle. Then yung isa Tapos sa, ano ba yun? sa page nila. Yung nag-comment. Yung mga update nag-comment natin. ka. So, okay naman din. And then yung pagkain, kaya ako nasabing affordable naman kasi nasa sayo. Kung ano yung gusto mong hindi naman kainin. dinidictate noong organizer na, dito kayo kakain, dito kayo bibili. Although meron mga activity na ganun, bibili ka pero lang ng something. maintindihan natin na suporta yun para sa local community na pupuntahan ninyo. Kasi nandoon ka, paano parang ano kaya, sightseeing ka lang. Siyempre, bibili ka ng mga local products nila. Tulong lang din naman doon sa mga negosyante. Mga negosyante rin, mga naghanap buhay din naman. Normal lang naman yan. Support lang, kumbaga. Parang kaibigan mo, kahit ano binibenta niya, bibili ka lang ng something. Kahit hindi ka naman kumakain nun, di ba? O kaya hindi ka naman gumagamit nun. So, tulungan mo lang. Nakakatawa lang din, nagbi-business kasi sila. So, yun yung maganda doon na isang objective na. Okay. Yung sa biyahe, syempre, natural yan. May gadgets, cellphone, tapos yung cellphone, gamit mo sa map, yung dito, intercom, sa helmet. Saka yung sa Bluetooth connection ng cellphone. So, maganda talaga yan dahil kung wala yung intercom, medyo hirap kung communicate dun sa kasamaan mo. So ito nga sa rides na to, lagi ko nababanggit si JB, yung pinsan ko. So kami magkasama. Sa intercom. Sa intercom. Pero syempre may distance yun limited. Kaya hindi, merong part nung rides magkakadikit kayo. Na magkadikit at merong part na magkalayo na hindi nasakop na intercom. So doon naman pumapasok yung Bluetooth doon sa cellphone. Sa mapa kasi. So una, sa mapa maririnig mo na kung liliko na ba within 500 meters, 200 turn meters. Left, turn right. Turn around. Turn around. Rotonda. Then also, dahil nga magkalayo na kami ni JB, dahil may datang connection, may internet connection, pwede ako mag-call. So, through dun sa intercom na yung ginagamit na Bluetooth, nakapag-usap naman kami. Na hindi ko na kailangan panggalawin yung nasa intercom na connection. So, malaking bagay. Yun, maisasuggest ko rin din sa mga riders natin, lalo na yung mga baguhan. So, mag-invest kayo sa intercom, communication ninyo mga riders, and then mag-invest din kayo sa Bluetooth connection para sa cellphone ninyo. Kasi katulad ng pinsan ko, imbis na lumigo siya sa bypass, naligaw. Dumiretso siya sa bayan. Kasi sa mapa, nakalagay doon na kumana, pero dahil hindi niya naririnig, nagdire-diretso siya. Although may daan din naman doon, pero mas tatagal siya. Kami lahat, mas lalayo. Nalayo siya. Nalayo siya. Kami, kumana na kami. Naiba siya ng ruta. Naiba. Kasi nauna siya sa akin hindi na siya umaabot sa intercom namin. Putol-putol na. So, napadiretso na siya. And then, kami, kung lumiko na kami sa bypass, ang nakatulong sa akin doon, dahil yung intercom ko, yung Bluetooth. Nakakonect sa cellphone. Sa mapa. So, malaking bagay yun. Invest kayo ron. Bali, 2. Bukod sa cameras. Kasi yun ang magdadala sa inyo kung saan kayo pupunta. Yung mapa. Yung ibig sabihin, yung puyat na kaya nyo, hindi kayo, kasi, ang hirap, puyat yun. Tapos pagod, umuulan. Mabigat yung puyat. Kasi ganito 11 p.m. ng gabi, Friday, ang alis. Ang take off, 11 p.m. Pero hindi ka naman didilat ng alas 10 ng gabi. Dahil 11 p.m. ang alis. Hindi, wala ka sa bahay na iba't ibang lugar ang pinanggalingan. Merong Cavite, Las Piñas, and so on. Ako nga, dito sa Valenzuela. So, ibig sabihin,
normal day natin yung Friday na 6 o'clock na umaga, gising ka Gising na. na. Oo. Oh, and then konting So maghapon, singit ng gising ka. Oh, Magnap ka man, konti lang. lang dahil hindi naman talaga yun yung schedule mo. And then magpapa-check ka pa nung motor Sasakyan mo. Lahat i-check ng alauna ng hapon simula. So imagine mo yun, whole day, Friday, gising ka, then overnight, rides kayo. And then Saturday, whole day, hanggang gabi. Nabot kami ng 10 o'clock yata bago kami nakarating ng Pagudpod. So 11 pagod ka PM. pagdating ng Pagudpod. Knockout Knockout. pagdating doon, tulog talaga. Oo. So yung place naman doon, okay naman. Maganda. Maganda yung nakuha namin na na resort tsaka mababait kaya shout out ulit sa kanila. Aharon. Aaron. Basta. Good. So tingnan sa vlog natin or post namin dito yung yung tinulugan namin doon nung overnight. Number 1 doon, mababait yung staff nila. Kung may maiwanan kayong gamit at nandun pa kayo, for sure, habulin talaga kayo para may balik yung gamit nyo. At saka paglabas ninyo, automatic i-check agad nila. So siguro dahil nga doon, usually may mga naiiwan. May naiiwan. Kaya yung staff immediately nila. So nakakapagtaka doon, ang laki nung naiiwan mo, jacket. Yung Bluetooth, okay. Yung Bluetooth, okay. Kasi nakasama sa kumot o something. Pero yung jacket, makita mo. Hindi ko na rin alam eh. Paano nangyari yun? Naiiwan pa, naiwalay pa sa gamit. So doon sa biniyaya mo, North Luzon Loop, ano yung place doon na maganda talaga na talagang sasabi mo, wow, ang ganda na ito. Hindi ko to... Vegan. Oo. Vegan. Mas nag-enjoy ako sa vegan. I'm not saying na pangit yung ibang dinaan. Pero syempre, mga choices tayo. Ano yung mas best na so ako, place. Vegan. Okay. So magaganda rin yung ibang lugar. Yun yung gusto kong mapuntahan talaga, vegan, ever since. Maganda yung sa vegan. Then, mababait din yung mga tao doon na nakasabay namin. Although karamihan naman tourist din. Dahil rin. Pero feeling ko mas kayo mga local yung mga binilan namin. Mababait din Pero yung mga checkpoints, no, maganda din yung may mga checkpoints kasi support doon sa mga nagnenegosyo. Pangalawa, hindi mo naman mapupuntan lahat yung place na yun kung mag-North Luzon Loop ka na travel ka lang ng road yun kasi talagang sinadya at pinag-aralan nila kung saan lugar yung pwede nyo ma-visit. Na ikaw din, nagulat ka din noon na meron palang ganitong lugar. Meron pala doon. Siguro kung tayo lang nag-travel, tayo lang, hindi natin maiisip, diretso lang. Maganda pala tong lugar na to. Okay. So, tingin mo, ulit ka pa ng loop with, sa grupo. Sa grupo, siguro. Lalo na kung sila ulit ang mag-organize. Sana kasama na. Yung tuhod mo kasi. Depende kasi. Nagka-injury kasi ako. And na-diagnose ako na mayroong osteoarthritis. So, pwede naman daw bumiyahe, sabi ng doktor. Pero, pahinga. Kaso nga lang, kasi yan, hindi ako pwedeng huminto-hinto lagi. So, merong hinahabol silang lugar for checkpoint. So, hindi ako uubra. So, kaya nag-decide siya na siya na lang yung sasama talaga. Yeah, yun yung dahilan yung sa kasi problema hindi kakayanin ng oras. OBR, yung sa sakit niya. Dahil hindi pa ako kasama, hinapit na nila yung mapuntahan lahat ng checkpoints. What more kung kasama pa ako, hindi aabot. Pero i-clear ko lang na So, balikan natin kasi maingay itong brown naman na aso. Kaya pinakawalan ko na rin. Okay. So, para iwas mga alaga namin. Para iwas hassle nga na hindi na yun lang, paalala ko lang sa mga followers natin tsaka subscribers na yung B3 race mo po, hindi siya karera. Correct. Baka yun yung na-imagine ninyo nangyari, no? So, hindi siya karera. Pero merong mga checkpoint, may oras na hanggang anong oras lang sila maghihintay doon. Which is normal naman. Alangan naman from Malolos. Tapos Malolos papunta ng let's say Nueva Vizcaya. Hindi ka pwede hintayin hanggang linggo doon bago ka dumating, diba? So merong set time
na enough na i-travel yun. Which Kasi is tama naman yung computation. Computed na naman nila yun. Oo. Lalo na, kunyari, ilang sisi to. Ilang sisi yung sa iba. Diba? Oo. Nagsisisi ba sila? So, yung gano'n. So, parang consideration naman lang din naman doon sa mga nag-iintay sa checkpoint. Kumaga kasi baka mamaya dyan masyado mo ma-enjoy itong lugar. Napakatagal naman ng lugar sa lugar. Kumbaga nasa pagudpud ka, nag-swimming pa doon bago pumunta ng Bigan. Ganoon. So, wag naman ganoon. Alas 5 na ng hapon, tsaka nagpunta ng Bigan. Pa-closing na yun sa Malolos noon. Yun ang Pero okay naman yung experience. Plus yung mga items na ibigay nila. Naman, sulit naman doon sa binayad yun, mo. Yung 3.5 na yun. Plus yung hindi lang yung pati yung services at saka yung pag-support nila doon sa mga participants. Shoutout din doon sa mga checkpoints, sa mga police at saka sa ambulansyang naka-standby. Kumbaga, na bigay naman nila yung good service. Oo. Hindi ko inaasahan na may ganun. Syempre, first time mo lang din naman na sumama. Ewan ko lang kung normal yun. So, expected mo rin sa susunod. Possible naman yun kasi pang 3 na nila . So, yung 1 and 2 na experience na sila doon, na plano talaga nilang maigi. Yun ang Tapos, dun sa rides natin, ang dami na rin nating na rides. Oo. Makita nyo sa Facebook namin na nilist down namin. Nasa 19 yata yun. Wow, 19 na pala tayo. 19. Yung 18, kasama ko. Yung pang 19, hindi ako kasama. Plus, may mga bikes ka pa noon. Yeah, wala pa yung bikes doon nga pala. 4 ba yun? 3? Basta mga gano'n. May Manila biyahe ka pa noon. So, yung 19 na yun, kay Goku. Kay Goku lang. Nakamotor tayo. Kay Goku. Okay naman si Goku. Ayan, nakatindig pa rin siya. Yun. Okay so, naman. So, yung 19 rides kasama na tong B3 Rismo. 19 kasama na. So, salamat sa suporta ng mga followers natin at subscribers. So, sana yung mga iba nanonood niya, hindi pa nakasubscribe. Subscribe na. Sana naman po, mag-subscribe kayo. Sampindot lang naman yun. Wala pong bayad yun. Wala pong bayad yun. Kasi iba iniisip subscription, ay may bayad yan. Sa Facebook yata yun . Hindi, sa mga Netflix kasi, diba? Okay, sa bagay. Sa pagka na-ring, ay may subscription pala, may bayad yan, wag yan. So, libre po yung subscription subscribe sa YouTube and then follow naman. Right? Sa Facebook naman. Love rides din. Opo. Love rides din. Madali naman hanapin. Doon sa 19 na biyahe natin na rides, ano yung scary na lugar na talagang sasabihin mo nga, ayoko na nito. Hindi ko uulitin to. Yung mga ganoon. Kasi iba-iba yung mga lugar natin, diba? So, regardless ko ano yung lugar na pinutan, ang pinaka-ayoko, yung bypass road kapag kagabi. Tama. Walang ilaw talaga yung bypass road. Pitch black yun. Maski na may MDL any bypass. Walang poste. Walang poste. Alam mo na. Plus, wala pang gaano mga tao, walang mga kabahayan. Meron tayong rides, diba, na umaga naman yon nag-bypass tayo. Pero napansin natin, yung bypass road na yun, walang banner ng mga politiko na wala talaga. mag-election yun, hindi narating ng mga tao yung lugar. So walang banner doon ng mga eleksyon, mga poster. So wala lang tayong video nun kasi una madilim, wala rin naman kayo makikita. Pero sobrang nakakatakot pagka yung napakadilim yung dadaanan. Yung bypass road. Oo. So, lalo na first time mo doon sa lugar na yun na isipin mo may kasunod ka nga pero kakabahan ka kasi baka mamaya old-dapper to. Huwag naman po sana. Huwag naman gano'n. Pero kakabahan ka kasi first time mo doon sa lugar na yun . Plus, ang dilim, merong kasunod na sasakyan. So, mababait naman yung mga nakakasabay natin. At mabait naman. Wala pa naman tayo untowards accident na So, pero ang nakaka-nervous na biyahe natin, pinaka sa akin yung Taal Loop natin. Yung sa may black wall na yun, yung pahon. Kasama sina Sir Jerry, Sir
Wilson, saka Oo. si Cha. Siya. Yan. Yun yung pinaka-grabe. Yung kitang-kita mo yung yung May landslide. Sabi ko, may landslide doon. Sabi, yung pala madadaanan natin landslide na yun. Tapos parang iba yung feeling na malulula ka o hinahata ka ng bangin. Parang ganoon na experience na ganoon. Nakaka-nervyos. Pero okay yung experience naman yun kasi first time natin doon. Plus may mga kasama naman tayo. Oo. Na Although naiwan tayo. naiwan tayo kasi yung gaganda ng motor nila. Diba? Tama lang, suited talaga yung motor nila para sa ganong terrain. Pero Si Goku kinaya kasi- niya. yun lang. Yun lang ang advantage or ang good Ang liit niya. Ang liit niya kinaya. pero kinaya tapos dalawa pa tayo. Diba? may top box ba? Pero ang tatarik doon, grabe. Yung patarik na paliko. Ganun ang Kung gusto niyo testingin yung yung motor niyo sa ahonan. Yun, doon kayo panoorin niyo Pero syempre, ingat. talop namin. Pero ingat kasi hindi naman biro yung place na yun eh. Oo. Kumbaga, ine-enjoy mo pero yung mga tao na nandun, kinakabahan yung mga taga roon kasi landslide naman yung lugar Landslide area nila. So, 4 wheels, hindi advisable na dumaan doon. Kung hindi ka taga ron, huwag ka dadaan ng 4 wheels. Wag na lang. Delikado yun. Pero parang time na yun eh, May isa. motorbike lang yata yun. May isa lang tayo nakasama. Pero baka residente naman. taga ron yung lokal. Yun naman ang So, yung Hirap yung mapa doon. Oo. Wala, ilang beses tayo naligaw doon, diba, kay Cha? Pero okay naman, Pero okay nakaka-recover naman. Magaling din si Cha ang mag-guide galing niyang ng guide. grupo. Okay naman. Nakakatuwa naman sa kanila. Sa kami pa, hot choco pa si Sir Wilson. Yan, may pa-hot choco pa si Wilson. Yun ang pinaka na-enjoy ko talaga. After mo ka ba? Nag-hot choco ka. Yun yata may comedy ako eh. Sobrang init pag inom. So yung tapos sa scary rides, dun sa best place naman na rides natin na gusto mong balikan. Ano yun? Dami. Marami kasi lahat magaganda. Marami. Kasi pag nakita mo na talaga yung bundok, maraming puno na sanay ka na nasa city. Pagka once na napunta ka dun sa lugar na ang ganda, puro green. Pagka naarawan, golden yung kulay ng mga damo, saka ng mga puno, parang ganda. Ako sa tingin ko ang number 1 yung Marilake to Infanta. So bakit yun ang gusto ko? Kasi ang haba nun, ilang bundok yun na talagang grabe, ang ganda nung lugar. Maganda yung place, lalo na kung mayroon kang yung drone ban tawag doon. Pero ingat kasi talagang paliko-liko yung place. Ingat lang. And then maganda rin sa ang funny pa sa Infanta. Yung akala natin, wow, may fog. Paglapit natin, usok pala. Nagsisiga pala yung nakatira doon. Kala ko kapal ng fog. May fog. Hinto tayo. Yung pala, may nagsisiga. Sisiga lang Maluka-luka ako. Pero meron naman talagang fog. Saka maulan siya, maambon. Pagka napunta kami ng bundok, talagang hindi may iwasang may ulan eh. Yun, nakakatuwa doon. Sa Infanta, saka yung Marilake Infanta. Yung diretso na yun, simula dito sa Antipolo or Ortigas na yan, diretso hanggang doon. Sa Infanta, Quezon mismo. Actually, doon na kami kumain sa bayan ng Infanta. Hindi lang doon sa boundary, sa dulo ng Marilake. Dumiretso pa kami hanggang doon sa bayan. Sa may malapit na sa dagat. Nagpag-gasoline din tayo din sa kanto nun eh. Doon kasi yung parang gasoline station na lang niya talaga. Parang nag-iisa lang siya doon sa place na yun. Kaya talaga magpapagasolina sa dulo ng Marilake. Tapos yun sa'yo, kasi yun, long rides yun sa'yo. Ako, ang una kong pinaka nagustuhan talaga yung Imelda's Garden. Yung talagang, as in, grabe. Tingin ko hindi ko mararating yung kung di tayo nag-rides. Diba? Yun ang Tapos yung Infanta, kasi ang dami ko nagustuhan kasi gusto ko yung mga green gusto ko mga puno. So, ang tingin ko yung Infanta, isa din yun sa nagustuhan ko. Plus yung Mayon Volcano, na talagang dati dinodrawing ko lang yun ng elementary ako.
Ngayon, dito Kaharap nakita mo ko na kaharap ko na. Hindi man siya talagang ganun kalapit, pero makita mo siya ng live talaga, as in ganun. Kaya na person Amazing natin, talaga. natin talaga yung Kita mga naman talaga na, dinaanan oo. diba? Pero yung sabi mo yung lapit pa doon, laba. oo, yun, ang ganda-ganda ng Mayon, sobra. Na sobrang na-enjoy ko talaga yung biyahe One na time yun. Bicol lang Oo. talaga tayo mag-iikot. Oo. Tapos yung yung San Juanico. San Na Juanico Bridge. akala ko isang diretso lang yun, pala may paliko pa ngayon, pataas pa nga nun. Malayo pa lang, ang ganda! Kung makikita mo yung video, nakangiti akong gano'n, awa ko yung camera, di ba, nakastick tayo, gano'n. So, iba talaga yung galak ko nung nakita ko yung mga ganoong place. Ang sarap naman talaga kasi ng pakiramdam. Baga first time, yun nga, first experience, tapos ang ganda ng lugar. So, may enjoy mo talaga. Mas na-enjoy ko yung rides kasi siya bawal lumingon. Kasi doon ako talo eh. Ayaw niya akong palilin. Bawal ka lumingon. Drive ka. Diretso lang. Yun ang kawawa siya doon sa part na yun. Kaya siguro na-enjoy niya Infanta kasi dire-diretso yun. Mahaba. Tsaka malayo pa lang, kita mo na ang ganda. Oo. Yun ang nakakatuwa sa rides. So, mas nakakatuwa din sa rides pag kami mga kasama tayo. Gaya na sina Maring Lani, saka si Kuya Roland. So, iba yung experience na merong kang kasama talaga sa habang bumibiyahe. Alam mo, hindi lang ikaw yung nag-e-enjoy. Diba? Plus, yung banding, samahan, mas okay. Mas nag-i-improve, kumbaga. Kagaya na sina Sir Wilson, minsan ko lang makakasama yan. During office days nyo, doon lang naman ako nakakasama na pag kami outing. Hindi naman lahat ng outing. So, nito lang, nakakasama ko naman sila na mas maigi na maulit kasama sila. Yun nagpaplano pero puro plano. Hindi kasi busy, hindi magkatugma-tugma yung schedule. Ganyan talaga kasi magkakaiba ng kumpanya na pinapasukan. Sa Sunday. Kailangan mag-adjust. Hindi nagkakatugma. So, yun, nakakatuwa. Ang sarap balikan. Ako ang gusto kong balikan talaga yung Bicol. Saka Infanta. Yan ang gusto ko talagang balikan. Siyempre, gusto ko rin bumalik sa Leyte kasi relatives. No? Pero yung sasabihin mo yung talagang place na para lang chill lang, ma-enjoy mo, yun ang gusto ko talaga. Yun talagang gusto kong balikan. So, tingnan natin, pagka nagawi ako doon sa bandang north, nakasama ko siya. So, tingnan natin baka maiba yung aking best na place na napasyalan. So, yun. So, si Goku, Facho, and si Krypton. Yun, siya nga pala, no? Mapapansin ninyo, dalawa. So, iniisip na iba, yan yung una kong motor. So, actually, hindi po. Pangalawa na siya. So, ito po si Krypton. Yamaha Krypton, pero ang pinangalan sa kanya kasi, Krypton na. Krypton na po. So, cute naman yung word na, yung name naman na Krypton. Oo, yung diba? Krypton niya. So, Krypton talaga po yung pinangalan sa kanya. Nabili natin yan, 2005. November 2005. So, magto 20 years na siya itong November. Brand new po to nung binili. So, ito, nakapangalan sa kanya. Sa kanya actually to. Kasi may work ako ng time na yun. Ako ang pero okay lang, okay naman. Tagal din naman yan. Oo. Yun nga lang, ito si Krypton, workhorse motor ko. Ibig sabihin, office, and then kung ano yung mga mabibigat na kakarga. Although 110cc lang to, pero mas malakas ito del di cadena kumpara dyan sa CVT. And then, wala pa naman actually siya. Kailan taon na ba si Goku sa atin? 2 years ba? 2 years mga 2 years lang siguro siya. So, ito, 20 years na experience niya. Ano na yan lolo na. Pero sulit siya. Yun ang masasabi namin. Yung maintenance, maliit lang. Maliban lang kung may masisira, pero mas mura. Na maintenance ito. Ito, i-change oil ko lang, tapos na maintenance ko. Kaya mo nang gawin. Dyan, i-change oil, CVT cleaning, and so on. Ang dami pang kailangan pa. Tapos nabaha na yan. From Dalandan, yung pinaka mainam lang dito, sa ganitong underbone yata ang tawag dito, ng mga motor, semi-automatic. Panahon ng tagulan, yan, mabaha.
Kasi yung si Goku, may allergy yan sa baha, yung mga scooter, yung mga CBT. Saka scooter yan eh. Pantagiliran. So ito nga si Krypton, ang talagang panglaban o reliable na masasabi namin pagka panahon ng tagulan at saka may baha. Lalo na may pinupuntahan kami, yung biyanan ko nasa Bulacan. Alam niyo naman na bahain niya. Valenzuela hanggang doon sa Bulacan. Grabe ang baha dyan. Grabe ang flood control dyan. So ito talaga ang nailalaban namin sa baha na hindi kami nag-aalala kung anong mangyayari sa kanya. Medyo lumubog siya. Basta't kaya ng mga ibang motor, most likely kaya din ito. Maski 110cc lang siya. Itong motor na to. Kaya, ano yan? Kumbaga pangharabas. Pangharabas. Sa mga sasakyan, di ba? Pangharabas. Pero ang long rides nito, San Miguel, Bulacan lang. Pampanga. Nakarating ng Pampanga yan. Tapos Batangas, hiniram J. Dahil nga nung dumating na si Goku, ito ay pinagamit naman namin kay JB. Yun nga nakasama ko sa sa B3 Rismo. And then nakabili na siya ng motor niya kaya ito na ngayon. Binalik na ulit sa atin yung motor. Ang plano ngayon, so gusto mo naman makita yung Infanta, namimiss mo na, namimiss ko na rin. So magiging plano natin, ito naman si Krypton. Kaya ba siya? Kinakabahan naman ako. Kinakabahan. In doubt So witness kayo. Hindi, masakit na siya sa puwet kumpara dito kasi tumalapad yung upuan. Ayan maraming dahilan. So tingnan natin. Saka nakakanervous. Ikaw na lang kaya mag-solo ride. So si Krypton, 20 years na namin gamit sa baha at lahat. Pero kinakabahan yung asawa ko dalhin siya sa... Hindi, kasi may edad na yan eh. Plus, hindi mo alam yung Infanta. biyahe na paangat eh. O, patarik, kumbaga. Long rides, syempre, kailangan po kasi ng namin, lalo na yung asawa ko, yung comfort. Comfort sa ride. Kaya po, kumuha kami ng scooter. Kasi mas malambot yung upuan noon. Hindi siya, ano yung sinasabi mo? Gumagana. Hindi ako parang nangangabahan na. Dahil may cambio to no? So, minsan... Hindi ka naman gano'n mag-drive, pero merong pangyayari kasi nangyayari talaga hindi normal. Dahil, lalo na may cambio siya. Masakit sa ulo. Nagkakauntugan paminsan-minsan. Saka hindi siya, yung sa puwet niya kasi, yung upuan niya, makitid lang. Hindi ka tulad ng minsan malapad. pag parang pagod na tayo yung likod natin, yung legs natin. So, nakita ko talaga yung comparison na nagamit ko siya nung nagamit na namin si Goku. So, ang laki ng Alwan, di ba? Tapos, nung nagamit namin ulit si Krypton, nandun na yung comparison lalo na, teka muna, ang sakit sa puwet. Valenzuela lang tayo nun, Valenzuela, diba? may Bulacan. Yan, may kawayan. Oo, nakaramdam na ako. Ang sakit sa puwet niya na. Sabi ko gano'n sa kanya. So, mas komportable pagka ibibiyahe to ng malayo, long rides. Dito, yan siguro palengke lang. Bahagya, malapit lang naman ng mall. At pagka nag-uulan. Pero kung nag-uulan naman, ayoko na lang din lumabas. Pero minsan hindi talaga may iwasan na hindi lalabas. Lalabas. Lalo na pagka kailangan ng suporta doon sa mga kamag-anak ng asawa ko sa Bulacan. So, minsan nag-aatid kami rin. So, ayun, okay naman. So, ano yung advice natin sa mga riders? Tungkol dito sa dalawang motor na to, na experience na natin, kung patipiran ng maintenance na gastos, panalo yung ganito mga motor. Itong si Krypton, yung Dicambio. Semi-automatic. At saka heavy duty, lalo na kung meron kang delivery or lalamog siguro or something. Anything similar to that. Even tingin ko sa mga MC Taxi, ang tawag nila ngayon, diba? MC Taxi. Kasi ito, 110 lang yung makina nito. Hindi naman kailangan magpatakbo ng matulin sa pag nag-MC Taxi ka eh. So, ito, tipid to.
Then, mababa yung maintenance. Change oil ka lang. Tapos, madali pa yung mga pyesa. Madali pa yung pyesa. Walang problema. Oo. Kaysa sa scooter. Madali i-drive yung scooter. Totoo yun. Pero, comfort. Pero malaki yung maintenance niya. Kumpara sa mga ganitong motor. Kasi, na-compare natin eh. Ikaw, kaya mo nang may i-repair dyan. Pagdating dito, parang nakakatakot Kailangan mo ng proper Expert tools. Lalo talaga na kung na. bubuksan mo yung CVT niya. Oo. Yung transmission niya sa tagiliran. Kailangan proper pa rin ng tools. expert na help doon sa mga... Kaya maintenance-wise, mas matipid yung mga ganitong klaseng motor. And then reliability, reliable din naman din si Goku, reliable din naman si Krypton dahil nami-maintain nga namin ng tama. So yun yung number 1 na kailangan yung tandaan sa mga motor ninyo. Pag kami something na dinig kayo, oy, para may tunog dito. May kakaiba. Kasi kahit ako, nagmo-monitor ako, para may tunog sa likod ko. Kaliwa ko, kanan ko. Doon, nalalaman niya kasi naka-helmet, tapos siya na bandang bungad, ako bandang likod. Yung mga nasa likod, nararamdaman ko at nadidinig ko. So, na-advise ko din siya. Kumbaga ako, hindi lang ako OBR mo. Kumbaga, kailangan din, focus din ako doon sa problema ng motor. Kumbaga, yun ang help ko sa kanya eh. Kasi siya nagda-drive eh. Plus, assist doon sa mga kailangan mo, needs mo. Alam, kunyari mga papers o kung ano man. Kagaya nung nag-late tayo. Oo. So, kailangan talaga yun pagka nag-late kayo. Magra-rides talaga kayo ng ganoon. Dalawa kayo kasi ang hirap. Sobrang hassle. Dahil may mga gamit kayo eh. kailangan. Diba? Dami tayong nakalagay dito. Bag. Hindi mo pwede naman kada bibili ka ng gano'n o bit-bit mo naman yung gamit mo. Ramdam ko yun, hirap na yun pag nung kumain tayo sa fast food. Dala natin. Kailangan mo ipasok sa loob yung pagod yun. ka na sa rides tapos magbubuhat ka pa. Tapos iaayos mo na naman Iayos mo doon, tapos kakain kayo, tapos babalik ko na naman dito. Sobrang hassle. Motor wala ka namang compartment na sobrang laki para ma-safety mo siya na iwanan. Kumbaga, dadalhin na Kaya mainam mo na talaga. merong OBR kayo Talagang talaga. may OBR talaga na na kasama hanggat maaari. Yun kung meron kayong OBR. Kung wala naman single ako, wala naman problema. Backpack ka na lang. Yan ang OBR mo. Official back ride. Official backpack. Ganun na lang. Para okay naman, enjoy naman ng rides. Basta naman, napapansin ko talaga, pagkabiyahe natin, yung pagod na pagod ako. Pero pag nakakita ko ng magandang view, nawawala yung pagod. Oo. Kahit sino, tingin ko maski yung iba rin eh. Ganun yun lang din. Doon ako nagtataka. Tapos, pag ayan na naman, kalmado na naman ang lugar, ay, pagod na naman ako. O nakita ka na naman ng magandang view, buhay na naman ako. Yung mga gano'n. Mga hindi mo inaasahan na may ganyan pala. Oo. Lalo na yung early morning, tapos tatama yung araw sa bundok. Bundok. Or dun sa mga rice kita fields. Kita mo yung kulay niya, golden talaga. Oo. So, wala niyan sa Manila. Yun ang Siguro kasi tayo, nasa city tayo eh. Oo, so, parang na-enjoy natin yung lugar. Baka nga yung mga taga ron nananawa sila. Gusto naman nila mall. Di ba? Yun ang Pero ang grabe talaga yung mga, kunyari, like for example, yung Infanta tayo, daming aso di ba? As in, ang daming higaan aso. Nila yung kalsada. Higaan talaga nilang kalsada. So, dapat nga pala, isa yon sa maging aware kayo na yung mga, hindi naman natin maawat yan. Aso yan eh. Kailangan talagang yung mata nyo nakafocus dun sa mga dadaanan ninyo. Lalo na yung mga riders. Ako kasi iba ang focus ko eh. Yung paligid ko na nadadaanan. So yun, enjoy naman. Nakakapagod, enjoy, pero kakaibang experience talaga kapag ka nagra-rides ka. Tama. Ang totoo niyan, kapag 4 wheels ka, baka hindi mo masyadong ma-appreciate yung place compared dun sa naka-motorbike ka. Kasi sa motorbike, kita mo lahat Pagka 4 wheels ka, may roof. Limited kasi yung glass ng windows ng tinted pa. So, kaya namin nasasabi yan kasi nagbiyahe na kami ng Bataan. Oo, sa Bataan, di ba, limited lang yung ating nakikita doon. Kasi dati nun, para ma-enjoy lang namin, binaba pa natin yung windows. Para lang ma-enjoy, tsaka maramdaman mo yung
fresh air ng lugar. Ang hindi lang talaga maganda sa rides, kailangan ready lang talaga yung raincoat. Kasi pag umulan na yan, syempre, ano yan eh, paiba-iba yung weather natin, di ba? Lalo na kung akit ka ng bundok, kailangan talaga may raincoat ka. At ready ka na makita ng mga tao pagbaba mo, naka-raincoat ka. Madalas yun, Tapos sila, wala, nakakatingin, saan galing to? Raincoat. Tirik ang araw sa baba. Bundok, sa taas, umuulan. Pagbaba mo ng tirik ang bundok, araw. mga bayan yung dadaanan mo ulit doon. Tinginan nyo ang kasalubong ngayon, ba't naka-raincoat yung naka-raincoat, oo. Pero kita naman nila kasi basta na may raincoat. Yun lang, kailangan maging ready talaga. Yung water, plus yung water talaga, malaking tulong yan. Lalo na yung nag-rides tayo, no? Leyte, no? Grabe. Nakapagod, ang init. Magpahinga pagka napapagod na kayo. Huwag nyo ipilit. Oo. Kasi, either ikaw or yung angkas mo nangangalay na. Oo, iba talaga. Kasi pagka pinulikat kayo, abang na, anak ko, mas malaking problema. Lalo na ang nagda-drive. Yun ang best na kailangan ng rest. Kasi nung biyahe natin, sabagay, mga biyahe naman talaga natin, mahaba yung pahinga. Dahil nga, nagkakaproblema yung tuhod mo. So, hindi naman na kailangan isama sa video yun, di ba? Alam mo yun, boring naman yun. Papahinga lang, naka-video pa. So, gawa ka tayo isang video. Lahat ng pahinga. Para namang sabihin naman nila, mamahinga nga lang kayo. Wala naman parang gagawin sa video. So, yun lang. Pahinga talaga. Kailangan. Kung meron kayong folding chair, dalhin niya na kasi malaking tulong din yun na kumbaga malaking bagay na maipapahinga kayo. Na ipapahinga nyo yung tawag dito, legs nyo, di ba? Yung paa. So, iwas ngalay, kumbaga. Yun ang kasi iba yan eh, motor yan eh. Kung ano yung position mo, yun na yun. Hindi ka pwedeng tumabingi. Konti-konti lang. Oo. Kasi tayo, di ba, ang gamit natin, unan, may pillow kaming baon. Kasi magkano, hindi nila kita sa video. Pag ngalay na siya, lalagay sa ilalim na upuan. Yun yung hindi upuan lalo ba yung silalim mo doon mo uupuan. So maiba lang yung gawi, kumbaga. Lang, tanggal ngalay lang, ganun. Yun ang nakakatawa doon eh. Yung sinasabi nga behind the camera. Hindi nila alam, hindi nila nakikita. Na hindi naman kailangan isama na. Pero nakakatawa kasi yung doon kayo magkakasundo, ngawit na ako, pasok na yung unang sapitan. So, malaking, kung nakikita nyo may baon na kung hindi lang yung pangyakap yun. Hindi lang yakap para yun. Sa upuan yun. Hindi ko sandalan yun. Para sa upuan yun. Yun ang kung hindi naman hassle sa inyo na magdala, okay naman yun. Malaking tulong yun. Kasi kahit naman sabihin mo mga comfy yung inuupuan nyo, pag long rides, ngawit factor talaga. Yun naman. Hindi ka tulad sa 4 wheels, so pwede kang halos Pwede umilata. mo yung i-bend yung sandalan mo, higa ka, gano'n. May position ka talagang magagawa. Dito hindi, delikado kasi. So, yun lang, nakakatuwa lang sa rides. Sa 4 wheels nga pala, pag late na kami, di ba? Ni Papa. Oo, kayo. Pero kung tatanungin niyo ako kung anong mas nag-enjoy ako, nag-enjoy pa ako rito sa motor. Kasi nakita mo yung place na talagang buo na kaysa ron sa 4 wheels. Plus, mas mura to. Gasolina. 1,050 lang yung inabot na gasolina natin. Simula Manila hanggang Leyte. Simula rito sa Valenzuela hanggang Leyte. 1,050 pesos. Papunta. Tapos pabalik. So, nasa 2,000 plus lang. Compared sa mga 4 wheels talaga. Ayan. Matipid ang motor. May enjoy mo. Yun nga lang, pag umulan, tapos ang daming bit-bit, yun ang hassle talaga doon. Tapos, pero masaya. Yun ang lang kakaiba noon. Tapos, kung kasama mo jowa mo, girlfriend mo, asawa, mas may enjoy mo. Kesa sa solo rides, lalo na yung North Luzon. Parang sama ng loob. Hindi ka nakasama. Ang sama loob no? Pero kita ko na enjoy ka naman doon. Plus, lagi ako nakamonitor sa biyahe sa V3 race mo. Kasi may mga updates din naman sila na Pero okay naman. At least na-experience mo na hindi ako kasama. Sama loob. Magra-rides din naman tayo na Pagkakaya-kaya ko na. Siguro hindi naman kailangan yung sobrang layo. Hindi naman Oo.
So, yun. Okay na? So, salamat po. At Thank you. sana hindi kayo naumay sa kwentuhan natin ngayon. Oo, tapos hindi kayo naiingayan sa akin. Pasensya na kayo sa lugar namin. So, ganyan sa Maynila, dikit-dikit po ang bahay. Oo. So, may mga kapitbahay tayo na kailangan na mag-emphasize ng kanilang sinasabi. Noise, And kumbaga. then, yung mga aso rin. Okay? Okay? So, see you next time. Sige. Kung sakaling maging okay na, Oo. mapag-rides na tayo. O, din sa dalawa ikaw lang ang bibiyahe or kasama na ako. Kasi baka maumay sila pagka tayo na naman Oo nga, tama. kwentuhan dito. Oo. Sige, Wait niyo so po yung next pahinga ride. muna kami dahil dun nga sa rides na to. At after nun, ikot naman tayo. Most likely, Luzon pa rin. Mag-Infanta muna para ma-relax. Hindi ko pa alam. Bahala na. Okay. So, bye-bye. Don't forget to Thank subscribe you. po and Subscribe follow po. us on Facebook. Subscribe on YouTube channel. Bye-bye. Thank you. Salamat po.